Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Jonella Bianca de Aguilar at ito po ang aking Day 285 Devotion para sa ating 365 Daily Devotion na pinamagatang Pwede bang maniwala sa Diyos at sa Evolution. At ang topic natin ngayon ay Theistic Evolution. Sabi po dito yung concept na Theistic Evolution is the view that God created life through the process of evolution, guiding natural development over time to bring about all living forms while it seeks to harmonize scripture with modern science. This perspective often compromises the plain reading of Genesis 1:2, which presents creation as a direct act of God by His Word, not through random mutations and natural selection. God is both creator and sustainer, who spoke creation into existence in 6 days, making man in His image uniquely from the dust of the ground. Evolution undermines the historicity of Adam, the doctrine of original sin, and ultimately the gospel of Christ as the second Adam. At ang Bible verse po natin matagpuan sa Matthew chapter 19 verse 4, and it says, "Having you read?" He replied, that at the beginning the Creator made them male and female. Sa Tagalog po. Ngunit siya'y sumagot at sinabi, hindi ba ninyo nabasa na ang lumikha sa kanilang buhat sa pasimula ay nilikha silang lalaki at babae. At ang teachings po natin ngayon ay number 1. The Bible gives us the true account of creation. Ito po. Yung Bible binigay lahat sa atin, lahat ng katotohanan, lahat ng nais nating malaman, lahat ng kailangan nating malaman. And number 2 po, the Bible affirms the literal Adam. Ito po, kaya totoo talaga na may Adam kasi hindi siya dumaan sa evolution na sinasabi. Kasi as is na siya talagang ginawa na ating Panginoon, silang dalawa ni Eva. Diba, ginawa sila lalaki at babae. And number 3 po, the Bible will endure and stand the test of time. Ito po, yung Biblia talagang stand firm talaga siya. Talagang makikita po na tinetest lang nito yung oras natin. Lalabas at lalabas din naman yung katotohanan. And the application naman po, paano ito ma-apply sa ating buhay. Number 1, do not compromise the truth of God. Ito po natin anuhin yung katotohanan ng ating Panginoon. Huwag natin parang pinapangunahan ganun. Hindi po, dahil lalabas at lalabas pa rin yan. And number 2 po, define gender as Jesus did. Ito po, ano po natin yung gender na natin kundi male and female lang kasi yun talaga nakasaad sa Biblia. Kasi kung ano nakasaad sa Biblia ay yun ang susundin natin. And number 3 po, defend the biblical faith intelligently. Ito po, independ po natin kung alam naman po natin tama. Manandigan tayo dahil ayun ang nararapat at ayun ang gusto ng ating Panginoon. Yan din lamang po ang aking devotion ngayong araw. Sana po matutunan kayo at huwag mo tayong nakalimutan na i-share sa ating mga mahal sa buhay, and God bless po sa ating lahat.